ito ata yung magandang balita sa mangyayari ngayon. Okay? So, may mga lumalabas ng balita, mga kababayan, na itong si Ben-Hur Abalos, ang bago nating DOJ Secretary at papalitan niya na po itong si Acting Secretary Bida ng DOJ, mga kababayan. Kaya kanina para nagpapa-impress din itong si Secretary Bida. Pero sabi ko sa inyo, ulitin ko, si John Vic at itong si Secretary Bida, may nakarating sa akin na balita na galit si Ethel Lisa dahil parang nagkakalat daw ang mga ito. Ang balita tungkol kay Abalos, mga kababayan, ay kumpirmado na ni Tweety Bird. Bakit? So sabi rito, Ben-Hur Abalos, bagong kalihim ng Department of Justice. Although, binilagyan niya pa ng question mark, pero ayon sa mapapagkatiwalaang source, nilagdaan na kagabi sa Office of the Executive Secretary ang appointment paper ni dating DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Kailangan lang tapusin ang 1-year ban sa mga natalong kandidato noong nakaraang eleksyon. Ang ban ay nagtapos noong May 13. Tatandaan nyo yung sinabi ko? May 13 ang katapusan talaga ng 1-year ban rule. Pero ang inaantay ko talaga dito, yung kay Trillanes. Pero huli man daw at magaling, may hahabol pa rin, mga kababayan. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa. Itong si Abalos, ang appointment ni Abalos na isang abogado ay may mahabang karanasan sa public service. Ang napapanahon sa gitna ng chaos sa Senado at patuloy na investigasyon sa flood control projects. Naghihintay pa si Abalos ng opisyal ng pahayag mula sa Malacanang. Ayon sa Tweety Bird, mga kababayan. Yan din po yung sinasabi nitong Simon Tulfo sa kanya pong page, no? Yan, no? Ben-Hur Abalos is taking his oath as the next Justice Secretary in the next few days, says my Tweety Bird. So, ano na to? Palagay ko, yung manifestation natin na ilagay si Abalos, totoo na to. Ang inaantay na lang natin yung formality kung kailan po magte-take ng oath itong si Abalos, mga kababayan. Malaking bagay to si Abalos. Magkaiba to kay John Vic. Kasi yung kay Abalos, kahit sabihin natin na mayroon silang waki, 'di ba? May waki sila ni Alice Guo. But mga kababayan, kahit sabihin natin na mayroon silang waki picture ni Alice Guo tapos yung isa pang pulis, makikita natin tapos na yung success na yung operation nila. 'Di ba? Nakita nyo ba 'yon? Meron yan, alam ko si Mami Ping eh. Wait. Tingnan natin. Saglit guys Ang alam ko meron yan si Mami Ping. Okay, wait. Lapit na. Ito yan, Ito yan, mga kababayan. Ito kasi yung sinasabi nila dati. Ngayon na pagkukumpara. Ito, yan. 'Di ba kung titingnan po natin si Abalos, sabi nung iba dati, ang pangit daw. Ang pangit daw, bakit kailangan magpa-selfie pa na ganito? Kaya lang, okay sa akin, magpa-selfie ng ganito. Huli na itong si Alice Guo eh. Nung time na yan, mga kababayan, nahuli na nila si Alice Guo. So kahit magpa-picture na ganyan, wala lang yan. Para sa akin, at least successful ang kanilang operation para hulihin si Alice Guo. Kaysa naman, kung titingnan nyo mga kababayan, eto, sitwasyon na ito. 'Di ba? Alam nyo na under attack ang Senado. Alam nyo mga kababayan na nagkakagulo dyan ayon sa inyo, pero ganito yung mga itsura ninyo. 'Di ba? Parang wala kayong kaseryosohan sa mga trabaho ninyo. Siyempre, kung ako, dito na ako. 'Di ba? Maraming napatunayan. Nahuli si Alice Guo. Nahuli si Cassandra Ong.
na pinuntahan pa sa ibang bansa. Nasabi nila, atat ka naman masyado, nag-arkila ka pa ng chopper para lang mahuli at mabitbit sa Pilipinas itong sila Cassandra Ong. Oh, kaya nagmamadali itong si Abalos at that time kasi mga kababayan, yung lugar or bansa na pinagdedetainan nitong sila Cassandra Ong, 'di ba? Ay kailangan po mahabol yung oras kasi within 24 hours, siguro parehas ng batas natin, hindi pwedeng i-detain ng 24 hours. Kapag dinetain ng 24 hours, pwede na silang kasuhan. Hindi na pwede nila yun. Mga kababayan, na pag-stayin pa doon ng matagal. So, pag lumampas ng 24 oras, kailangan na nilang i-release yung mga tao na yun. Kaya si Abalos nagmadali. 'Di ba? Lumipad kaagad para po pauwiin, para bitbitin itong sila Cassandra Ong, itong mga taong ito. Pero ito, wala pang accomplishment. Tingnan nyo naman, tawanan na kaagad. 'Di ba? Bago sana kayong magaganyan, trabaho muna. Para hindi, mga ka-GP Natics, tingnan nyo, pati yung mga tao dun sa parang wala lang, normal lang. Tapos sa mga to, parang walang nangyari. O kita nyo, mga soft drinks. O. Ibang-iba. O. Ano pa yung mga na-accomplish ni Abalos? Magkasama sila ni General Torre, nahuli si Kibuloy. Diba? Silang dalawa yun. Magkasama. Operation nila yun. Kaya bang gawin ni John Vic yan? Walang balls si John Vic. Sabi niya, pag nandyan na yung warrant of arrest, handa ako mag-deploy ng 10,000 pulis para gawing dragnet. Oh, nasan na yung dragnet? Sabi nga ni Trillanes, alam nyo, nananawa na ako, suko na ako dyan kay Secretary John Vic Rimulya. Puro pa pogi. Sabi niya noon, wala pa naman daw warrant of arrest. Pero kapag may warrant of arrest na, handa raw siya na maglabas ng 10,000 policemen para hulihin itong si Senator Bato. Pero, anong nangyari? Nakawala under your nose. 'Di ba? Hawak, nandiyan na sa harapan mo. Kinausap mo, tinapik ka pa sa balikat. Ngayon, nasaan na si Senator Bato? Wala na. Anana. Turun. Tumakbo na. Diba? Ganon ang nangyari kay Senator Bato. Oh, Bato na. Naging hangin pa, anak ng tinapa. Puro kasi papogi. Diba? Kwentuhan ang inuuna. Pero inyo yung mga pulis niya na nandun sa labas, mga kababayan, yung mga pulis na yan, pinagbantay kayo doon sa premises ng Senado para makita nyo kung sino mga naglalabas-pasok. Tapos hindi nyo alam na nakalabas na itong si Bato de la Rosa. Anong ginagawa nyo doon? Nagpapalaki ng bayag? Nagkukuntuhan? Diba binabantayan nyo yung mga DDS na nagwawala doon sa labas? Kung ako yan, pinaguhuli ko yan. 'Di ba? Yung mga mura na mamatay na kayo, yung nanggugulo doon sa mga senador natin, kila Tito Soto na hinahagisan ng plastic bottle at kung ano-ano pa, hinuhuli nyo dapat yan. Pero masyado kayong takot. Paano yan matututo? Paano yan, 'di ba? Paano yan madadala kung ayaw nyong bigyan? Bigyan nyo ng lesson para hindi na umulit. Kakasuka, kakainis. At sana nga, by Monday, magkasabay-sabay ang magagandang balita. Matanggal na ito. Itong mga kababayan, yung banal-banalan na ito. Dapat matanggal na yan, matuloy na. Pero bukas mag-uusapan natin kung sino yung nakalap ko na pwedeng pumalit. Wala doon sa natin, guys. Wala doon sa napili natin na 3. Well, merong isa na sumabit doon sa mga napili nyo. Okay, bibigyan ko na kayo. Maaari pa rin daw si Tito Soto. Kaya lang, yung Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan, wala.
Wala doon sa gusto wala doon sa pagpipilian. Wala doon sa napipisil nila na upo. Basta mga kababayan, dalawa. Okay? Tapos, isang si Tito Soto. Bali, pangatlo si Tito Soto. Binigyan ko na kayo ng idea ha. Bukas pag-usapan natin yan guys. Medyo masakit na yung lalamunan ko eh. Kita-kita tayo bukas. Thank you so much. Isang mapagpalang gabi po muli sa inyong lahat.